Hallelujah. Praise the name of the Lord Jesus Christ, King of Kings and Lord of Lords. Thank you, Father God, for a new day. It's Wednesday morning here in Houston, Texas. Thank you, Jesus, sa iyong kabutihan. Kami ay muling nagising. Ako ay nagising. Miyerkules na ng umaga. Salamat, Panginoong Diyos. Salamat, Panginoong Kristo. Salamat, Banal na Espiritu. At maayos ang aming pagtulog. Ligtas sa anumang kapamakan. Praise the Lord Jesus Christ, King of Kings and Lord of Lords. Salamat po sa iyong pagmamahal, sa iyong kalina, sa inyong pag-unawa. Thank you, Lord Jesus. We love you, Lord Jesus. We love you, Lord Jesus. Hallelujah. Hallelujah. God is good all the time. And all the time, God is good. Welcome dito sa ating live. Give thanks to the Lord for His good at all times. Ang batayan ng ating pananampalataya kay Panginoong Jesucristo. John 3:16. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believe in Him will not perish, but have everlasting life. Gayon na lamang ang pagmamahal ng Diyos Ama sa sanlibutan, na ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang anak. Kung sino man ang maniniwala sa kanya ay magkakaroon ay hindi mamamatay, kundi magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Hallelujah. Wednesday here. Ayan, mga kating Jesus. Happy moments! Praise God! Difficult moments, seek God. Quiet moments, worship God. Painful moments, trust God. And every moment, thank God. Hallelujah. Kaya dapat magpasalamat sa lahat ng pagkakataon. So, welcome dito sa ating live, mga ka-Team Jesus. Ngayon ay Miyerkules ng umaga dito sa Houston, Texas. No, Miyerkules ng umaga at ano ngayon? May 14, 2025. Hallelujah. Thank you, Jesus. At welcome Facebook viewers, joiners, viewers, and YouTube viewers. Hallelujah. Ito si Tita Vits, ang lingkod ng ating Panginoong Jesucristo. Ayan. So, dito tayo at tayo magpuri sa ating Panginoong Jesus. Magpuri tayo sa Kanya. Ayan. Pagising sa umaga, kay ganda, kay ganda, kay ganda ng mundo, ginawa niya. Ngayon ko lang nakita ang ganda ng mundo. Salamat sa Diyos at ako'y binago. Yes, Lord. Thank you, Lord.
Nang tanggapin ko si Jesus, aking Diyos, na bago ang lahat sa buhay ko. Bagong ligaya ang nadarama, bagong pag-asa ang nakikita. Lahat ay aking ibibigay pati aking buhay upang purihin siya. Lahat ay aking ibibigay pati aking buhay upang purihin siya. Nag-uumapang ang aking saya, pagmamahal niya ang nadarama, kay ganda ng buhay na nasa kanya. Purihin ang Diyos, purihin si Jesus. Lahat ay aking ibibigay pati aking buhay upang purihin siya. Lahat ay aking ibibigay pati aking buhay upang purihin siya. Oh, hallelujah, Jesus, King of Kings and Lord of Lords. Salamat po, Panginoong Diyos Ama, Panginoong Jesucristo, Banal na Espiritu, sa inyong pag-iingat sa amin. Salamat po sa inyong billions of angels na nag-aalaga sa amin 24/7, nag-iingat. Oh, hallelujah. Andito kami ligtas sa anumang kapahamakan. Maaring may mga plano man ang kaaway ng Diyos upang kami ay sirain, subalit no weapon that formed against us shall prosper in the mighty name of Jesus. Oh, hallelujah. Yes, Jesus, you are good at all times. Napakabuti mo, Panginoong Jesus, sapagkat ikaw ang Diyos na buhay na aming pinagsisilbihan. Oh, hallelujah. Hallelujah. Maraming salamat sa aming kaligtasan. Maraming salamat, Diyos Ama, sapagkat hindi mo ipinagkait ang iyong kaisa-isang anak na si Panginoong Jesucristo upang maging sacrificial lang para sa amin, para magkaroon kami ng bagong buhay, magkaroon kami ng buhay na walang hanggan, at ang aming relasyon sa inyo, Diyos Ama, ay muling naibalik. Oh, hallelujah. Hallelujah. Gabayan mo kami sa oras na ito, sa bawat araw. Isinusuko namin sa inyo ang aming mga sitwasyon, ano man po ang aming mga kinakaharap, mga problema. Uunahin ka namin, Panginoong Hesus, uunahin namin na makinig, kumain ng iyong mga salita sa oras na ito, sa bawat araw, nang sa ganun po ay maging malakas kami, mapagtagumpayan namin ang anumang mga pagsubok na aming naharap sa mga sitwasyon namin. Oh, hallelujah. Yes, Lord, nagpapakumbaba po kami sa trono ng iyong kaawaan, Panginoong Jesucristo. Linisin mo ang aming mga isipan, linisin mo ang aming mga puso, gawin mo kami karapat-dapat sa trono ng iyong kaawaan. At amin ding dinideklara ang pagpapatawad sa mga taong nagkasala sa aming Panginoong Jesus.
Tawarin mo sila dahil hindi nila alam ang kanilang mga ginagawa. Katagpuin mo sila kagaya ng pagtagpuan sa amin. Nang sa ganun ay sila rin ay makakaranas ng kapayapaan, makakaranas ng pag-unawa, makakaranas ng pagmamahal na hindi kayang ibigay ng mundo. Oh, hallelujah. Praise the name of the Lord Jesus Christ. We welcome the Holy Spirit in our midst. Ang sabi mo sa mga salita, Lord Jesus, 2 or 3 gathered in your name, you are in our midst. Kami ay naniniwala na nandito ka ngayon sa aming kalagitnaan. Oh, hallelujah. Let's welcome the Holy Spirit. Come, Holy Spirit, I need you now. I need your anointing, come in your power. I love you, Holy Spirit. You captivated my soul, and every day I learn to love you more. Come, Holy Spirit, I need you now. I need your anointing, come in your power. I love you, Holy Spirit. You captivated my soul, and every day I learn to love you more. I'm reaching for your heart. You hold my life in your hands, drawing me closer to you. I feel your power renewed. Nothing compares to this place, where I could see you face to face. I worship you in spirit and in truth. I'm reaching for your heart. You hold my life in your hands, drawing me closer to you. I feel your power renewed. Nothing compares to this place, where I could see you face to face. I worship you in spirit and in truth. I'm reaching for your heart. You hold my life in your hands, drawing me closer to you. I feel your power renewed. Nothing compares to this place, where I could see you face to face. I worship you in spirit and in truth. We worship you in spirit and in truth. Hallelujah, Father God. Sinasamba ka namin sa Espiritu at sa katotohanan. Tulungan mo po kami na maintindihan namin ang mensaheng nais mong iparating, sapagkat wala po kami magagawa kung wala ka, Panginoon Jesus. Hallelujah. Thank you, Lord, dahil ikaw ang aming Diyos na buhay. Ikaw ang aming Diyos na pinaglilingkuran at wala pong iba. Dinideklara namin na ang live na ito ay holy, sanctified by the blood of Jesus. Itago mo po ang iyong lingkod sa krus ni Panginoong Jesucristo na hindi ako makikita. Ang makikita ay ang kanyang kabutihan, ang kanyang kaawaan, ang kanyang walang katapusang pagmamahal. Lahat ng ito ay aming hinihiling, pinasasalamatan sa pangalan ni Jesus at ng banal na Espiritu. Lahat ng papuri at parangal ay binabalik namin sa Diyos Ama. Amen. Hallelujah. Thank you, Jesus. Ayan, mga ka-Team Jesus, ngayon ay Miyerkules. So, ayan, mayroon na tayong mga kandidato na nahalal na, no? At salamat sa Diyos. Thank you, Lord. At hindi nahalal ang isang bulaang propeta bilang senador. Praise God! Hallelujah! Thank you, Jesus, sa iyong kabutihan at gising ang mga Pilipino upang sundin ang kalooban ng Diyos Ama. So, kahapon ay na-rebuke ang iba sa atin sapagkat sila ay tumanggap ng perang galing sa mga politiko. Samantalang yung iba naman ay na-confirm na
tama ang kanilang ginagawa, na tinayuan nila ang kanilang pananampalataya, no? At yan, mga ka-Team Jesus, ay alam ng Diyos ang inyong pananampalataya, alam ng Diyos ang inyong pagtayo, alam ng Diyos ang inyong sinakripisyo, para sa ganoon ay maging anong sabi doon sa Galatians, dito sa Philippians na pala tayo, Philippians, kaunti lang itong Philippians no? Sabi dito ay, maging ilaw tayo ng sanlibutan. Ayan. So, gawin ninyo, ayun sabi dito, maging sabi diyan, gawin nyo ang lahat ng walang reklamo o pagtatalo. Yan ay nasa Philippians 2:14. Para maging malinis kayo at walang kapintasang mga anak ng Diyos sa gitna ng mga mapaninlang at masasamang tao sa panahong ito. Ayan. Sa panahong ito, na puno ng mga mapaglinlang at puno ng mga masasamang tao, tayo ay maging malinis sa harap ng ating Panginoong Hesukristo. Kaya, rebuke Israel kayo dyan. Pero sa gilangayaan ninyo, sapagkat ang Diyos ay puno ng kaawaan. Kung naintindihan ninyo ang kanyang mensahe at kayo nagpapakumbaba sa kanyang harapan at hindi na nyo ulitin, yun ay ang Diyos naman ay puno ng kaawaan. Kaya yun, mga ka-Team Jesus. Do not be condemned. Humingi ng kapatawaran sa harap ng ating Panginoong Hesukristo. Okay. Dito tayo, chapter 2, verses 19 to verses 19 to 30. Ayan. So, basahin na natin, mga ka-Team Jesus. Si Timoteo at si Epaphroditus. Ano kaya ang ibig sabihin ng mensahe ngayon? Umaasa ako sa Panginoong Hesus na mapapapunta ko riyan si Timoteo sa lalong madaling panahon para masiyahan naman ako kapag naibalita niya ang tungkol sa inyo. Siya lang ang kilala ko na katulad kong nagmamalasakit sa inyo ng totoo. Ang iba'y walang ibang iniisip kundi ang sarili nilang kapakanan at hindi ang kay Kristo Jesus. So, si Timoteo yung nais ni Pedro, nais ni Pablo na dumalaw sa mga taga-Pilipos. Ngunit alam niyo kung paano pinatutunayan ni Timoteo ang kanyang sarili. Para ko siyang tunay na anak sa pagtulong niya sa akin sa pangangaral ng magandang balita. Binabala kong papuntahin siya sa inyo kapag nalaman ko na ang magiging hatol sa akin dito. At umaasa ako sa Panginoon na ako mismo ay makakapunta sa inyo sa lalong madaling panahon. Sa ngayon, naisip kong kailangan nang pabalikin ang kapatid nating si Epaphroditus na pinapunta nyo rito para tulungan ako. Tulad ko rin siyang manggagawa at tagapagtanggol ng magandang balita. Pabalikin ko na siya sa inyo dahil sabik na siyang makita kayo at hindi siya mapalagay dahil nabalitaan ninyong nagkasakit siya. Totoo ngang nagkasakit siya at muntik nang mamatay.
Ngunit naawa ang Diyos sa kanya at maging sa akin, dahil pinagaling siya at naligtas naman ako sa matinding kalungkutan. Kaya gusto ko na siyang pabalikin para matuwa kayong kapag nakita niyo na siya ulit. At hindi na rin ako mag-aalala para sa inyo. Kaya tanggapin niyo siya ng buong galak bilang kapatid sa Panginoon. Igalang niyo ang mga taong tulad niya dahil nalagay sa panganib ang buhay niya para sa gawain ni Kristo. Itinaya niya ang buhay niya para matulungan ako bilang kinatawan ninyo. Hallelujah. Thank you, Holy Spirit, sa iyong mga salita sa oras na ito. Buksan mo ang aming mga isipan at aming mga puso upang maintindihan namin ang nais mong iparating sa amin, sa iyong mga kaanak. In Jesus' name, Amen. Okay, mga ka-Team Jesus. Ito ay tungkol sa mga disipulo, no, yung mga trainees din ba, mga trainees ni Pablo. So si Timoteo at saka si Epaphroditus. So sabi ni Pablo, yung ibang mga disipulo daw, yung iba diyan ay nangangaral sila, subalit ang kanilang pangangaral, ang kanilang pangangaral ay para sa kanilang mga sarili, hindi para sa kapakanan ni Panginoong Jesucristo. So, alam na natin na mayroong mga ngaral, o kaya sabihin natin pastors, preachers, teachers of the law, na ang galing nilang mangaral, subalit ang kanilang pangangaral ay hindi para sa kapakanan ng body of Christ o kapakanan ni Kristo, kundi ang kanilang pangangaral ay para sa kanilang mga sarili. It's understood. So, ipinakita dito ni Pablo na talagang mangyayari yan. Ano ang kaugnayan ng salitang ito, ng mensaheng ito ng ating Panginoong Jesucristo para sa atin ngayon sa kasalukuyan, no? Ngayon sa kasalukuyan. Halimbawa, bigyan natin ng specific na sabihin natin specific na halaga o specific na sample or example itong mensahe ng ating Panginoong Jesucristo ngayon. So, ang Team Jesus International Ministries ay mag-uumpisa ng magbahagi, di ba? Ngayong June na yan, mga ka-Team Jesus. So, the Lord willing, mag-uumpisa tayo. So, kayo na tinawag dyan, na mga nabaptismo na sa tubig, kayo ang tinawag ng banal na Espiritu upang maging daluyan niya ng kanyang mensahe sa inyong lugar. So, kayo na nabaptismo na, kayo na naging pumasok na kayo sa ministry ng Team Jesus, naging part kayo ng Team Jesus membership, kayo ang inaatasan upang maging disipulo ni Panginoong Jesucristo. So, pinapaalala ni Pablo ngayon pa lang, no? Ngayon pa lang, ang sabi niya, pinapakilala niya si Timoteo. Si Timoteo ay isang tapat na tagalingkod ni Panginoong Jesucristo na para ng anak ni Pablo. At sabi ni Pablo dito sa Philippians 2, chapter 21, no? At chapter 20 to 21, Philippians chapter 2, verses 20 to 21. Siya lang ang kilala ko na katulad kong nagmamalasakit sa inyo ng totoo. Ang iba ay walang ibang iniisip kundi ang sarili nilang kapakanan at hindi ang kay Jesucristo. Oh. So ngayon, di ba, sinabi ko na kay Tito Brian, ang Holy Spirit, nag-convict sa atin, sa Team Jesus, na
no delay, mag-uumpisa na ang Bible study ng Team Jesus by chapter ngayong June. At ito ay magkakaroon ng take turn, na ibig sabihin nun ay magsuportahan ang bawat isa sa kanila. Kung sila man ay malapit sa isa't isa, ay magsuportahan sila, pupunta sila doon sa area na kung saan nandoon i-held ang Bible study, at mag-allocate ng budget para sa kanilang snacks. Hopefully, yung 500 pesos ay magkasya na yon para maroon naman silang snacks, no? Merienda. Okay, mayroon silang merienda. At bawat member mag-take turn sila sa pagbabahagi ng Bible study bawat linggo. 'Yun ang training sa kanila bilang mga disipulo ni Kristo. So yan, ipagdasal natin na it will come to pass. At kung ikaw man, isa man kayo sa pinili ng ating Panginoong Kristo sa pamamagitan ng banal na Espiritu, na ikaw ay magsilbi sa Kanya sa pamamagitan ng body of Christ dyan sa inyong lugar, gayahin natin ang katapatan ni Timoteo. Ayon kay Pablo, si Timoteo ay siya lamang ang tapat na kilala niya na naglilingkod, nagmamalasakit sa body of Christ. Nagmamalasakit dyan sa mga dyan sa inyong mga kapitbahay, dyan sa inyong mga relatives. So invite ninyo ang inyong mga relatives, invite ninyo ang inyong mga pamilya, mga kapatid, mga anak. Invite ninyo sila, makinig sila sa salita ng Diyos. No? Pwede rin naman na ang host kasi mag-prepare pa siya ng pagkain, ganito, ganyan. Kung sino ang host ng bahay na yan, sino ang host, hindi siya ang magbigay ng salita ng Diyos. Para sa ganoon ay hindi siya mabisi ba ng mabuti. No, wisdom ng Diyos yan eh. So, iba ang mag-host, iba rin ang mag-share sa Word of God. Ganyan ba? Iba ang mag-host, iba ang mag-share sa Word of God. Para sa ganoon ay hindi siya mahirapan na siya ng lahat. Siya na ang mag-share sa Word of God, siya pa ang mag-invite, siya pa ang mag-host. So, hati-hati ba? Hati-hati ng mga gawain. So, kung kayo ay nasa lugar na yan, so bilang mga disipulo ni Kristo, ay wag nating sabihin, ay bahala na sila dyan, sila lang dyan. Hindi. Dapat ay magtulungan tayo, di ba? Sabi, magtulungan tayo, magmahalan tayo. Para sa ganoon, ay maging maayos, maging matiwasay, maging matagumpay ang mga gawain natin para kay Panginoong Jesucristo, hindi para sa sarili natin. Ang sabi niya dito, naisip niya, so ito yung sabihin nating ang destination ng mga missionaries. Kaya nga sa atin, ang mga missionaries, mga ka-Team Jesus, ay mahalaga sa atin, ang missionaries. Kung sa palagay ninyo ay pwede na kayong mag-umpisa ng inyong ng church ninyo diyan sa inyong lugar, at kailangan ninyo ng isang missionary. So ipagdasal natin ang missionary na yan na pupunta sa inyong lugar, o kung sa palagay ninyo ay kung ano man ang conviction ng Holy Spirit sa inyo, na kayo ang tatayo. Kayo ang tatayo. I-anoint kayo ng Holy Spirit nang sa ganoon maging tagapagsalita kayo. Kayo ang tatayo bilang mga servant leaders, bilang mga pastor ng lugar na yan. Bakit hindi? Hindi naman sinabi sa salita ng Diyos na kailangan kang kumuha ng Bible, mga kung ano, kailangan kang kumuha ng
ng college degree ng theology, kailangan ka munang mag-graduate ng ganito, kailangan ka munang na ganyan. Hindi sinabi sa salita ng Diyos. Ang sabi lang sa salita ng Diyos, go to the world. Baptize them in the name of the Father, of the Son. No? Go to the world, share the gospel. Share the good news. Baptize them in the name of the Father, of the Son, and of the Holy Spirit. Yun ang sinabi. Hindi sinabi na mag-ano ka muna, kumuha ka muna ng theology, kumuha ka muna ng mga courses regarding Bible study, Bible reading, Bible sharing, preaching, at iba pa. Bago ka maging preacher, bago ka makapagbahagi sa salita ng Diyos. Hindi yun sinabi. The Lord equipped the called. Ang Diyos ang magbigay ng karunungan, ng kaalaman, ng wisdom and understanding sa mga taong pinili niya. Walang qualification na naaayon sa kwalifikasyon ng mundo ang pagbabatayan ng mga taong gagamitin ng Diyos bilang kanyang mga apostolis, bilang kanyang mga disipulo. Walang qualification yan. Tanging ang Diyos ang nag-qualify sa atin kung tayo ba ay karapat-dapat na maging kagamit-gamit sa kanyang kaharian. Siya ang magbibigay, hindi ang tao. Ang Holy Spirit, kaya nga tayo na nabaptize na in water, we always welcome the Holy Spirit na mag-fill in sa atin, mag-refill sa atin sa araw-araw, Holy Spirit. So magkaroon tayo ng meditation na ang Holy Spirit ang ating mararanasan. Ang sarap ng pakiramdam na yan, mga ka-Team Jesus. Kung tayo ay nakakaranas sa presensya ng Holy Spirit sa araw-araw ng ating mga buhay, at tayo ay yung nararanasan nating ang fresh anointing ng Holy Spirit sa atin. Mararanasan lamang natin yan kung tayo ay nabaptismo na sa tubig. Kaya sino-sino pa ba rito ang hindi pa nabaptismo sa tubig? Yung mga Team Jesus members, sino-sino pa sa inyo? At bakit hindi kayo nagpabaptismo kung mayroon ng oportunidad? Na ba't nyo sinayang ang oportunidad na yan? So makikita natin dito, mga ka-Team Jesus, na isang kapatid na si Epaphroditus ay nagkasakit siya, no? Nagkasakit siya nang dahil sa kanyang pagsisilbi kay Panginoong Jesucristo, kagaya kay Pablo. So nagkasakit ang kapatid na ito, ang disipulo na ito nagkasakit, namuntik na siyang mamatay. Subalit naawa ang Diyos. O sabi dito sa yan ay nasa 27. Totoo ngang nagkasakit siya at muntik nang mamatay. Ngunit naawa ang Diyos sa kanya at maging sa akin dahil pinagaling siya at naligtas naman ako sa matinding kalungkutan. Ayan. So, pinadala ng Diyos itong kapatid na ito na si Epaphroditus, pinadala doon kay Pablo para sa ganoon ay makatulong kay Pablo at makapag-encourage naman kay Pablo sa kanyang sitwasyon, lalo na siya ay ikinulong ng mga Romano. So sa pamamagitan ng buhay ng kapatid na ito ay na-encourage si Pablo dahil nga sa sobrang kalungkutan niya. So itong kapatid na ito ay pinadala ng mga taga-Pilipos at sila ang nagsusuporta sa mga pangangailangan ng kapatid na ito, maging si Pablo. Sila ang nagpapadala ng pagkain nila, budget para sa pagkain, sa kanilang tirahan, ganyan, no? Para ma-encourage si Pablo at makatulong din sa pagbabahagi sa salita ng Diyos sa magandang balita. Pero sabi ni Pablo ay ibabalik ko siya sa inyo para naman ay para sa ganoon ay hindi rin sila mag-aalala. Ano nangyari? Kasi nakita ninyo yung pusong puno ng yun bang unselfish kind of love.
Na maaring si Pablo ay alam niya na nangangailangan siya ng tulong doon. So, balit mas pinili niya na ipabalikin yung isang kapatid na yun para siya naman ay maging encouragement doon sa kanila. At mapurihan ang Diyos, no, na sa halip na siya ay mamatay na dahil sa kanyang sakit, ay siya ay muling pinagaling. Siya ay pinagaling ng Diyos Ama upang sa ganoon ay maging living witness sa kabutihan ng Diyos sa kanyang buhay. Living witness. Hallelujah. See? So makikita mo doon kung anong klaseng mga disipulo si Pablo o apostoles si Pablo at yung mga disipulo under sa kanya. Kasi nga itinuring na niyang parang mga anak itong mga ito. Tinuruan niya, tinitrain niya na ganito ganyan. So ang kanilang mga puso ay hindi para sa kapakanan ng kanilang mga sarili, kundi para sa kapakanan ng katawan ni Kristo. Para sa kapakanan ni Kristo na maraming mga kaluluwa ang mailigtas, maraming mga kaluluwa ang ma-encourage sa sitwasyon o sa sabihin nating sa pangalagad kay Kristo. Maraming ma-encourage sa pagsisilbi kay Panginoong Hesukristo. Tandaan natin, hindi madali ang pagsisilbi kay Panginoong Hesukristo. Yung mga missionaries na yan, hindi madali ang kanilang buhay. Kapag tinawag sila ng ating Panginoong Hesukristo at i-give up nila ang kanilang buhay, isinuko nila ang kanilang buhay at sila ay sumunod sa kalooban ng Diyos, hindi madali ang kanilang mga buhay. Kung sila ay i-assign kung saang lugar, pupunta sila doon para mag-umpisa ng isang church, doon sa ganyan, no? Hindi madali. Dala-dala nila ang kanilang pamilya. Hindi madali yun. At sila ay nakabatay lamang sa kung ano ang maibigay ng congregation sa kanila. Hindi madali yun. Kaya nga, ang sabi ni Panginoon, ni Pablo, dito sa 29, kaya tanggapin niyo siya ng buong galak bilang kapatid sa Panginoon. Igalang niyo ang mga taong tulad niya dahil nalagay sa panganib ang buhay niya para sa gawain ni Kristo. Itinaya niya ang buhay niya para matulungan ako bilang kinatawan ninyo. Oh, hallelujah. So, ipanalangin natin, tanggapin natin, irespeto natin ang mga missionaries. Maaring time will come, isa kayo sa tatawagin ng Diyos bilang mga missionaries. Kung kayo man ay kinonvict ng Holy Spirit na gawin yun. Hindi natin alam. So, balit sa mensahe na ipinarating ng banal na Espiritu sa atin ngayon, bawat isa sa atin ay may katawagan. Pero, ano ba ang, who cares kung may katawagan ang bawat isa? Bawat isa ay may katawagan. Bawat isa ay may gift na ibibigay ang banal na Espiritu. Kung if we are seeking the Holy Spirit, if we are soaking in His presence, kaya nga sinasabing magbabad tayo sa presensya ng banal na Espiritu, magbabad tayo, magpakalasing tayo sa presensya ng banal na Espiritu. Nang sa ganoon, no? Nang sa ganoon ay malaman natin, magkaroon tayo ng discernment kung ano ang hangarin ng Diyos Ama sa mga buhay natin. Kasi kung maaring hanggang ngayon ay nalilito ka pa, you are questioning yourself, ano ba ang plano mo, Lord Jesus, sa buhay ko? Ano ba ang gusto mong mangyari sa buhay ko? Question. Ibig sabihin nun, kulang ka kung ikaw ay mayroon ng nabaptismo ka na sa tubig,
hindi mo pa rin alam hanggang ngayon kung ano ang katawagan mo bilang Kristiyano, bilang kabahagi sa katawan ni Kristo, ibig sabihin nun, kulang ka ng meditation sa Holy Spirit. So, kailangan nakausapin mo ang Holy Spirit na hindi kasama yung kung sino dyan, mga kapatid mo, asawa mo. It's you and the Holy Spirit lang yan eh. Ang meditation natin. Tinatawag ka ng Diyos na ganitong gawain. Panindigan mo yun. Sapagkat isang malaking pribilehiyo na tayo ay matawag niya. Many are called, but few are chosen. Many are called, but few are chosen. So, kung isa ka sa tinawag ng Diyos, ng ating Panginoong Jesucristo na pagsilbihan siya, isang malaking oportunidad yan, mga ka-Team Jesus, habang tayo ay buhay pa, na pagsilbihan siya. So, itong mga ano na to, kadalasan sa mga missionaries ay hindi nag-aasawa kasi pag nag-aasawa kasi sila, mahirapan sila, no, iwanan nila ang pamilya nila o kaya dalhin nila ang pamilya nila. Eh kung dalhin nila ang pamilya nila at nandoon sila sa isang communist na communist area, communist region, communist country, madamay ang kanyang asawa at mga anak na maaring bitayin sila doon lahat. Hindi madali, mga ka-Team Jesus. May mga missionaries, yung isang missionaries nga, 'di ba? Pinost ko diyan sa Vitamin. Yung isang missionary ay namatay siya, pinatay siya. Ano ang dahilan ng siya ay pinatawa ng kamatayan? Sapagkat binahagi niya ang magandang balita. Siguro kung kayo ay dyan sa Pilipinas at sabihin ng Holy Spirit sa inyo na mag-umpisa kayo ng church, ng congregation, doon sa area na yan, lumipat kayo, ganito, ganyan. Kung yan ang conviction ng Holy Spirit sa inyo, na hindi nawawala, kahit na ilang beses mong tinatanggihan, nandoon pa rin, tinatawag ka pa rin. May mga pagkakataon na tinatawag tayo ng Holy Spirit, matagal ng panahon. Subalit hindi natin pinapansin. Kung hindi tayo magkasakit, kung hindi tayo makaranas na ganitong sitwasyon sa buhay, hindi natin naiisip, hindi natin napapansin na ikaw ay tinatawag na tayo ay tinatawag na sa kanyang kapurihan. Na, kasi dati, sabihin mo, ang iniisip ko kasi yung kapakanan ng pamilya ko, na ganito nagtatrabaho ako, na ganito nagaganito ako. Hindi ko, sabihin mo, wala akong panahon para dyan. Pero tandaan natin, kung tayo ay mga Kristiyano, kung tayo ay nailigtas na, no? Mayroon tayong papel na ginagampanan sa kaharian ng Diyos. Hindi tayo mga karaniwan na lang na mananampalataya na nakikinig lang. Okay, no. Mayroon tayong papel. Halimbawa, kung mayroon ng church, mayroong assignment for ikaw ang magpipreach, siya ang preacher. May assignment for physical care, sa pag-aayos ng templo, pag-aayos mga upuan, mga kung ano-ano mga kailangan ayusin, i-prepare. So mayroon ding para dito, mayroon ding may iba-ibang mga ministry yan sa church. Leader ka ng ganito, leader ka ng ganyon, leader ka ng ganito. Servant leader ka. May iba-ibang assignment yun. Hindi pwedeng ikaw lang lahat. No. Kaya nga tinatawag na body of Christ.
So, may iba-ibang katungkulan tayo. May iba-ibang katawagan. So, ang problema diyan, kung hindi mo pa naririnig hanggang ngayon, mula sa Holy Spirit, ang iyong katawagan, mahuhuli ka. Huwag kang magpapahuli pagdating sa gawain ng banal na Espiritu, pagdating sa gawain ng ating Panginoong Jesucristo. Huwag tayong magpapahuli. Sapagkat we are running out of time. We are running out of time. Our days are numbered. Hindi natin alam ang ating mga buhay. Hindi natin alam kung kailan ang buhay natin sa mundo. At habang tayo ay buhay pa, gamitin natin ang ating mga buhay upang magamit para sa kapurihan ng Diyos. Hindi yung naghihingalo ka na, saka mo pa sasabihin na, Lord, pagbigyan mo ako, baguhin mo ako, ganito, ganyan, magsisilbi ako sa iyo. No. Dead end na yan eh. Wala na, tapos na ang buhay mo. Habang ikaw ay bata pa, habang ikaw ay malakas ang pangangatawan, walang sakit, may oportunidad, may pribilehiyo, may mga resources na pwede mong gamitin, let us use them. Let us use our body for God's purpose and glory. Habang buhay pa tayo, ay mag-ipon tayo ng ating treasure, ng ating kayamanan sa langit. Mag-ipon tayo. Gamitin natin kung ano mang resources mayroon tayo upang maraming makakakilala kay Panginoong Jesucristo. Upang maraming tumanggap kay Panginoong Jesucristo. Yun ang purpose natin. Hindi yung kung anong matatanggap natin, kung ano ang benepisyo, no. Yung mga benepisyo na yan, yung mga natatanggap natin, those are, mga konsuelo lang yan, no? Sidelines lang ang mga tawag ng mga yan. Subalit, kapag ang mga puso natin ay kagaya kay Pablo, kagaya kay Timoteo, kagaya kayong isang kapatid na yon, ang reward natin, iniipon natin ang ating reward sa langit at hindi dito sa lupa. Hindi natin iniisip na, kailangan makilala kami. Kailangan kami muna ang makilala na kami ang dyan, na kami ang nag-umpisa dyan, na kami ay ganito. Puro na lang kami, puro na lang ako, puro na lang kayo. Kailangan makilala natin, makilala nila si Panginoong Jesucristo. Maranasan nila ang pagmamahal ng Diyos Ama. Maranasan nila ang kapayapaan na hindi kayang ibigay ng mundo. Yun dapat ang desire ng mga puso natin, na maranasan nila, maranasan ng mga taong ito, ng mga mahal natin sa buhay. No? Ang pagmamahal na tanging si Panginoong Jesucristo lamang ang makakagawa, ang pwedeng makapagbigay. Paano nila malaman yan? Sa pamamagitan ng mga buhay natin. Sa pamamagitan ng mga buhay natin. No? Hindi natin alam kung may mga estudyante rin tayo rito. Maaring magkaroon tayo ng campus Bible study. Na yung mga estudyante na yan, sila rin magkaroon sila ng mga grupo, suportahan natin sila. Diba? Hindi natin alam ang plano ng Panginoong Jesucristo, ang plano ng banal na Espiritu. Ang atin lamang ay sumunod lang tayo sa kanyang kalooban. Sumunod lang tayo sa kanyang kalooban, ang conviction ng Holy Spirit. Sapagkat tayo ay mga instrumento lang. We are just instruments. Hindi tayo dapat ang makikilala
kundi ang makikilala ay si Panginoong Jesucristo. Kaya nga ay every knee shall bow down and every tongue shall confess that Jesus Christ is Lord. Oh. So, bawat hindi tayo luluhod sa tao, hindi tayo luluhod sa kahit na sinong mga hari dyan, mga ganyan, no. Wala tayong ibang luluhuran, kundi si Panginoong Jesucristo lamang. Kasi nasa salita ng Diyos yan, every knee shall bow down, and every tongue shall confess that Jesus Christ is Lord. Yan dapat ang palaging nasa puso natin, ha? Kung tayo, pinapaalala ng banal na Espiritu ang salita ng Diyos para galing na sa pamamagitan ni Pablo, na kung tayo, tinitrain tayo ngayon tinitrain tayo, hinuhubog tayo, pinapaalala sa atin, tinuturuan tayo, na kung tayo ay maglingkod kay Panginoong Jesucristo, kung diyan sa mga lugar ninyo ay maglingkod kayo kay Panginoong Jesucristo, huwag ninyong ituring ng inyong mga sarili ay higit pa kaysa kanino paman. Mas lalo nating papakumbain ang ating mga sarili, magpapakumbaba tayo. At tayo, kaya nga servant leaders, tayo ang magsisilbi sa body of Christ. Tayo ang magsisilbi. We will serve. Yun nga ang dapat sa mga politiko Ang mga politicians pag sila ay bibisita sa ganito ganyan o sila ay banderitas, parangalan talaga, pagkain pa dito, pagkain pa doon. Bakit mo pararangal o anuhan ba yan yung mga banderitas na yan? Mayroon pang ano ba yan yung sound, yung banda, ganito ganyan dahil dumating si ganyan. Hindi man yun dapat ganyan. Kasi itong mga politiko na pinili ng mamamayan, sila dapat ang magsilbi sa atin ng mga Pilipino. Tayo ang mahalaga. Kaya nga, the government is for the people, by the people, and of the people. Pero ang nangyayari, kapag nandun ang politiko, si mayor, dadalaw, si ganito, banda dito, sige, bungga ng mga pagkain dito, ng mga ang daming mga naghihirap dyan, ang daming mga walang makain. Kaya nga, bibisita siya para malaman kung ano ang sitwasyon ng syudad, ano ang sitwasyon ng barangay ninyo, ano ang sitwasyon ng lugar ninyo. Yun dapat ang tamang mayor. Congressman, bibisitahin niya ang kanyang distrito, ang lungsod ni ganito, ang lungsod ng ganyan, anong kailangan. Hindi naman niya kailangan magbanda pa, magpakain pa ng bongga-bongga. Sila ang servants Kaya nga pinili sila ng tao, pinili sila ng mamamayan para paglingkuran. Hindi yung tayo ang maglilingkod sa kanila na mayor, ganito mayor, mali. Baliktad. Sila dapat ang magsisilbi sa mga tao, hindi tayo. No? So, search your heart. Are you ready to be a servant of the Lord Jesus Christ? Ready na ba kayo pagdating ng June? Dahil, God willing, kung sino ang ready, doon tayo mag-umpisa. Sapagkat kami, we are ready at all times. Yung pera na mula sa bahay, yung equity, yung profit na mula sa bahay, hindi namin yan kung saan-saan nilalagay. Although, sabi ng Diyos, okay, bayaran ko sabi no, bayaran mo itong mga credit cards mo. Yes, Holy Spirit. Pero majority ng pera ng Diyos, hindi namin ang ginagalaw dahil hinihintay namin kung ano ang plano ng Diyos. That is intended for the ministry.
Ministry ng Diyos, yun ang aming investment para sa kaharian ng Diyos. Hindi kami bumibili na kung ano-ano na lang mga alahas, kung ano-ano na lang mga ano. No. We dedicate it to the Lord. Lord, anong plano mo po sa pera mo? Palaguin mo, Panginoon, ang pera mo para sa iyong kaharian. Kung anong plano mo, Panginoon Jesus. Ganun yun. So, kung ano ang plano ng Holy Spirit sa ministry, ganito. Yes, Holy Spirit. That is our investment in heaven. Sa langit ang ating investment. Kasi, kapag tayo ay namatay na, pag wala na tayong buhay, ano ang naiiwan natin dito sa lupa? Hindi natin madadala yan. Pero kung ano man ang ating investment na ibinigay para sa kapurihan ng Diyos, para sa mabuting balita, yun ang ating madadala doon sa langit. Yun ang kokolektahin natin doon sa langit. So kung tayo ay nagsisilbi sa Panginoon, hindi natin kinilala ang ating mga sarili na higit tayo sa iba, na ako ang gumawa niya, na ako ang naganyan. Kundi, it is the Holy Spirit, it is the Lord Jesus Christ, it is the Lord Jesus Christ ministry. At tayo ay mga servant leaders lamang. Tayo ay tagasunod lamang. Mga alipin niya kung ano ang kanyang kalooban. So, hindi tayo nakikilala. Ang makikilala ay si Panginoong Jesucristo. So, dadami, kasi kapag pinapakilala natin si Panginoong Jesucristo, dadami at dadami ang mga makikinig sa salita ng Diyos. Dadami at dadami yun. Kasi He will draw near. He will bring souls. It's the Lord who will bring souls. Ang atin lamang ay maging tapat tayo. Ang atin lamang ay maging karapat-dapat tayo. Ang ating motibo, ang ating iniisip, bakit natin ginagawa ito, para ba tayo makilala, para ba tayo makatanggap ng benepisyo, para ba tayo ay ganyan. Kailangan na in line sa plano ng Diyos ang ating mga motibo. Nang sa ganoon ay pagpapalain tayo, no? Pagpapalain tayo ng banal na Espiritu. Pagpapalain tayo, mga ka-Team Jesus. Okay? Pagpapalain tayo sa ating mga ginagawa para sa kapurihan ng Diyos Ama, kung ang ating mga motivations, kung ang ating mga motibo, kung ang ating hangarin ay hindi para sa atin, kundi para sa kapurihan ng Diyos. Para sa body of Christ. Para maraming maligtas na mga kaluluwa. Para maraming mga kaluluwa ang ma-encourage. Para maraming kaluluwa ang ating madala sa kaharian ng Diyos. No? Yung mga sitwasyon ng buhay ng tao na hindi nila sinadya. Maaring sila ay nagahasa, nabuntis. Maaring nabuntis sila na walang asawa. Yung mga pamilya nila ay iniwanan, pinalaya sila dahil wala silang nakakahiya sila, ganito, ganyan. Ang body of Christ ang dapat na tumangkilik sa kanila, na tumanggap sa kanila. Kaya nga isa niyan sa desire ng Team Jesus na makagawa ng part ng ministry na yung mga unwed mothers, teenagers na nabubuntis, na hindi nila alam ang kanilang gagawin. Kaya may mga bata na lumabas na lang doon sa mga damuhan, ganito, ganyan. Pero makikita mo yung mga batang yun, kahit inabandon na yun, no? Kahit inabandon na yung mga batang yun, nandun sa damuhan, kung saan-saan na lang, pero kikita mo, kahit kinagat na ng maraming langgam, pero hindi sila namatay. Ibig sabihin nun, may plano ang Diyos sa mga buhay nila. E di kung ang nanay na yon, kagaya ng ginagawa ng Cornerstone dito, Cornerstone Church sa San Antonio, mayroon silang Sanctuary of Hope, na kung saan, yung mga unwed mothers, yung mga teenagers na nabuntis dahil maaring experiment lang yung mga teenagers na yan, at yun, no? Dahil sa pagiging agresibo, ayun nabuntis.
Sa halip na ipalaglag nila yung mga babies na yon, ay kinupkop sila ng church. Inaalagaan. No? Inaalagaan hanggang sa sila ay makapanganak. Anong desisyon mo sa bata kung gusto mo ipa-adapt? Kung may mga Christian couples na wala silang mga anak, gusto mo, ganyan, o ibigay mo sa kanila, it will be a blessing to them, ganyan. Bakit? Even before you are formed in the womb of your mother, the Lord already has a plan for you. May plano ang Diyos sa bawat isa. Kaya tayo bilang mga disipulo, bilang mga tagasunod ni Kristo, tayo dapat ang magdala ng liwanag sa mundong puno ng kadiliman. Tayo dapat, no? Maaring mayroong kayong mga kaibigan diyan na nawawala na ng pag-asa, na ganito ganyan. Be the light. I-share mo sa Team Jesus members group chat yung sitwasyon ng isang taong ito na kailangan ng tulong, ng kailangan ng prayer, kailangan ng suporta, encouragement. Anong pwede nating matulong? Yan ang ibig sabihin ng pagtutulungan, pagmamahalan. We reach out people. We reach out people. Hindi lang tayo, no. We reach out people. Ano ang pwede nating maitulong? Ano ang pwedeng maitulong ng Team Jesus para sa kanila? No? Ipagdasal natin sila. Anong pwedeng maitulong natin? Anong pwede? Because, although may mga sitwasyon na ganyan, kapag walang conviction kasi ang Holy Spirit, na magbahagi tayo ng financial, halimbawa, hindi ko rin ginagawa yun. Bakit? Servant lang ako eh. Servant lang kami. Kahit maraming nagpo-post dyan sa Facebook na maawa naman kayo, masakit ang aking anak, kailangan ko nitong pagpaganyan, pagpaganon, pagpaganito. Hindi, naaawa ako, pero pag walang conviction ng Holy Spirit, I am just praying. Ipagdadasal lang kita kasi hindi ko pwedeng sayangin ang pagpapala ng Diyos. Hindi natin pwedeng sayangin yung pagpapala ng Diyos kung ito ay hindi mamumunga para sa kanyang kapurihan. Tandaan natin, lahat ng ating nire-release na mga pagpapalang financial ay inaasahan natin na yun ay babalik ng siksik, liglig, umaapaw na mga pagpapala na maaaring hindi financial, kundi mga pagpapala na mga kaluluwa. Ang ibabalik ng Diyos sa atin yan. Pagpapala ng kaligtasan ng ating mga katawan, pagpapala ng mabuting pangangatawan, pagpapala ng walang sakit, pagpapala ng kaligayahan, ng kagalakan sa puso, ng kapayapaan. Ganon ang mga pagpapala. Maraming uri ang mga pagpapala. Na hindi natin in-expect na itong taong ito, siya rin ang magbabalik sa atin, no? No? Pero, it is the Holy Spirit that convicts our heart. Bakit? Kasi nga, di ba alam na natin ang mga puso natin ay deceitful? Ang mga puso natin, ang ating mga nararamdaman ay mapanloko. Subalit, ang Diyos, ang Holy Spirit, siya nakakaalam ng lahat. Alam niya ang lahat. Walang nakatago sa Kanya. Alam niya ang lahat. Diba? Walang nakatago sa Holy Spirit. Na ibig sabihin nun, kung ano ang kanyang desisyon,
Siya ang nakakaalam kung itong taong ito ay karapat-dapat ba. Sapagkat siya lang ang nakakaalam sa isipan at sa puso ng taong ito. Tayo hindi. Hindi natin nababasa yung nasa isip ng taong yan, anong nasa puso ng taong yan. Hindi natin nababasa. It's only the Holy Spirit who knows. Our God is an omnipresent God. So, alam niya kung totoo ba ang taong ito sa kanyang mga sinasabi, kung ang kanyang Lord Jesus, tulungan mo po ako. Pinopost diyan sa Facebook, Lord Jesus, mga ganyan-ganyan. Kahit ilang beses ka pang mag-post, kahit ilang beses mo pang tawagin si Panginoong Jesucristo. Hindi ba, sabi ni Panginoong Jesucristo, hindi lahat ng tumatawag sa akin ng Lord, Lord, Lord ay maililigtas. Kundi yun lamang sumusunod sa kalooban ng Diyos Ama. Kalooban ng Diyos Ama. Hindi yung Lord Jesus, Lord Jesus, Lord Jesus. Hindi mo naman pinaniniwalaan yung pinagsasabi mo. Hindi ka naman sumusunod sa kalooban ng Diyos Ama. Sarili mo pa rin sinusunod mo. Sa palagay mo, kahit tinatawag mo si Lord Jesus, ay may ligtas ka? No! Kaya ako, no, I don't give. I prayed. We prayed. Tito Brian, ipag-pray natin itong anong conviction ng Holy Spirit. Pag hindi nag-convict ang Holy Spirit, but nanahimik ang Holy Spirit, walang burden sa puso. Kasi kapag conviction ng Holy Spirit, hindi yan nawawala. Gagawa siya ng paraan. Gagawa siya ng mga symbols, ng mga signs, upang masunod natin, conviction talaga to ng Holy Spirit. Tapos, nandiyan sa salita ng Diyos, may confirmation sa salita ng Diyos. Confirmation ng salita ng Diyos ito. Kaya, sinusunod namin. Yes, Lord. Ikaw po ang masunod. So tayo, nakadepende tayo sa conviction ng Holy Spirit. As we ask the Holy Spirit to lead us and confirm it through His Word, He is a faithful God to reveal to us the Word na siyang mag-confirm sa ating mga desisyon, sa ating mga gustong gawin. Yun ang ating panghahawakan, mga ka-Team Jesus. Once the Holy Spirit confirms it to the Word of God, yan dapat ang ating panghahawakan dito sa mga puso natin. Ano man ang mangyayari sa mundo, sitwasyon natin, ganyan, yun ang ating panghahawakan. Ibalik natin yun sa Diyos. Father God, ang sabi mo sa iyong salita, ito ang pangako mo sa akin. At kapag tayo ay ginugulo na naman ng demonyo, sabihin mo, yun din ang ating panghahawakan. Yun din ang ating ibabalik sa demonyo. Yun din ang ibabato natin sa demonyo o demonyo. Satanas, manahimik ka. May pangako ang Diyos Ama sa buhay ko. Ayon dito sa Mateo, whatever. Kaya nga, yung pag nagme-meditate tayo ng Word of God, at may pangako na ibinigay ang Diyos sa atin, kailangan nating isulat yun. Kailangan nating maalala yun, mga promises of God sa buhay ko. Kailangan. Para sa ganun, yun ang ating mga pinanghahawakan. Kasi ang demonyo, magsasabi sa atin yan, ay hindi ka karapat-dapat dyan, ay wala, failure ka, ay hindi mo magawa yan, ay wala kang kakayang gawin yan, ganito. Demonyo, manahimik ka in the name of Jesus. Mayroon akong pinanghahawakang pangako ng aking Diyos na makapangyarihan. Ang sabi niya sa Pilipos, o ganyan ba? No? Kung wala tayong mga pinanghahawakan ng mga salita ng Diyos, mga pangako ng Diyos, pag sinabi ng demonyo, yung utak natin, ay, hindi mo yan kaya, ay, failure ka, ay, ganito, mabuti pa, magpakamatay ka na, kasi wala kang halaga, kasi ganito ka, ganito ka. Kung wala kang pinanghawakang mga salita ng Diyos, oo nga, wala talaga akong, kakapagod ng buhay, ay, ganito, ganyan, gano'n na lang mangyayari sa'yo. Pero kapag tayo
May pinanghahawakan tayong mga pangako ng ating Panginoong Jesucristo na yun ang kanyang sinasabi. Lalo na itong mga kapamilya natin na gagamitin ng demonyo yung kanilang mga buhay, pasukan ng masamang espiritu, at pagsasabihan tayo, ay, wala kang kwenta, ganito ka, ganito ka, ganito ka, aray, 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 ang sakit no na, ang sakit no na. Pero kapag mayroon kang pinanghahawakang pangako ng ating Panginoong Jesucristo, ipagdasal mo yung mga kapamilya mong naninira sa iyo. Love your enemy, no? Bless those who persecute you. Ipagdasal mo yan sila. Huwag mo silang kalabanin. Sapagkat alam mo, hindi yun ang iyong mga kalaban, hindi yung tatay mo, hindi yung nanay mo kalaban mo. Tatay mo kalaban mo, nanay mo kalaban mo, dunggabin mo, o kaya anuhin mo, pagalitan mo, ganito mo, ganyan, hindi. Kasi kung alam mo, nasa salita ng Diyos yan, hindi sila mga kalaban natin. Sila ay mga instrumento lang. Kaya tayo dapat magsubsub sa salita ng Diyos. Mahalin natin, yun ang sinasabing love your enemies. Pray for those who persecute you. Dahil lalong-lalo na ang ating mga pamilya, sila ang unang gagamitin ng demonyo upang tayo ay pabagsakin. At huwag nating hayaan yun. Let us embrace them. Let us love them. Let us serve them. Let us pray for them. Para malaman nila, oh, iba naman tong aking kapatid na to. Hindi naman siya nag-ano sa akin. Hindi naman siya nagalit sa akin. No? Kundi, oh, tingnan mo, mas lalo pa siyang bumait. Mas lalo pa niya akong inaalagaan. Mas lalo pa niya akong binahal. Mas lalo pa niya akong pinagsilbihan. Ganon yun. Overcome evil with good. Diba? Hallelujah. Oh, hallelujah, Father God, in the name of Jesus and the Holy Spirit, maraming salamat po sa iyong presensya ngayon, Banal na Espiritu. Maraming salamat po sa pagtuturo mo na naman sa amin. Maraming salamat sa pagpapaalala mo sa amin as we are molding ourselves, as you are molding ourselves to serve you. Yung mga kaanakan ngayon na nakikinig ay hinuhubog niyo po, Panginoong Jesucristo, upang maging disipulo mo. Salamat sa pagpapaalala na kung tanggapin man namin ang mga katawagang inilaan para sa bawat isa, ay ang aming tanging desire o ang aming tanging gusto ay para sa kapakanan mo, Panginoong Jesus. Always remind us na ginagawa namin ito hindi para kami ay makilala, hindi para kami ay maparangalan, kundi ginagawa namin ito ng may pagpapakumbaba sa aming mga puso upang ikaw lamang, Panginoong Jesucristo, ang itataas. Upang ikaw lamang, Panginoong Jesucristo, ang makilala nang sa ganoon po lahat ng mga tuhod ay luluhod. Lahat ng mga dila ay magdideklara, magsasalita na ikaw ang Diyos. Jesus Christ is Lord. Oh, hallelujah. Hallelujah. Tulungan mo po ang bawat isa. Bigyan mo po kami ng pagkakataon, panahon sa bawat araw na magbabad sa presensya ng Diyos at mararanasan ang touch ng Holy Spirit sa amin. At malaman namin ang aming mga katawagan, ang mga katawagan ng iyong mga kaanakan, Panginoon Jesus. Lord, tinataas namin sa inyo po ang mga napiling mga kandidato, Lord, sa Pilipinas, sa mga senador, congressman, mayor, konsihal, at iba pa, Panginoon. Wala pong isang otoridad na hindi ikaw ang pumili. At ito'y aming pinaniniwalaan. Kaya kami bilang mga mamamayan ng bansang Pilipinas, itinataas namin sa inyo ang aming mga otoridad, ang aming mga nasa gobyerno upang sila ay magsilbi sa mga mamayan at hindi sila ang pagsisilbihan. Sila ang magsisilbi sa mga mamamayan. Hallelujah. Bigyan mo sila ng karunungan na nanggagaling sa inyo. Kababaang loob na nanggaling sa inyo, Panginoong Jesucristo. Nang sa ganun po, ay maintindihan nila na sila ay pinili upang pagsilbihan kayo, pagsilbihan ang sanlibutan, pagsilbihan ang mga mamamayan, at hindi ang kanilang mga sarili. Hallelujah. Father God, thank you, Lord. Bless us
Guide us and lead us with your Holy Spirit in every step of the way, Father. Nang sa ganun kami po ay maging kapakipakinabang sa kaharian mo dito sa lupa. At mag-invest po kami ng aming oras, ng aming resources, ng mga buhay namin para sa iyong kapurihan. At ang aming reward ay andyan sa langit. Maraming salamat po, Panginoong Hesus. Lahat ng ito ay aming pinasasalamatan at inihiling sa pangalan ni Jesus at ng banal na Espiritu. Lahat ng papuri at parangal ay binabalik namin sa Diyos Ama. In Jesus' name, Amen! Hallelujah! Kaya mga ka-Team Jesus, start, no? Kung kayo man ay, kung kayo man ay baptized na in water, kailangan na ma-practice ninyo ang pag-welcome ng Holy Spirit sa puso ninyo. Araw-araw, Holy Spirit, I welcome you. Kumanta ka, I love you, Holy Spirit. You captivated my soul, and every day I learn to love you more. Ganon dapat ang mangyari sa atin. I'm reaching for your heart. You hold my life. O, kanta tayo ng kanta niyan. Hindi naman natin naintindihan ang ibig sabihin nun. You hold my life in your hands, drawing me closer to you. I feel your power renewed. Nothing compares to this place where I could see you face to face. I worship you in spirit and in truth. Yun dapat maintindihan natin yun, isa puso natin ang kanta na yun para maintindihan natin ang presensya ng banal na Espiritu. Hallelujah. At malalaman ninyo ang sarap ng pakiramdam, mga ka-Team Jesus. Kahit anong pa mang problema ang kinakaharap natin, kung tayo ay nakipag-commune sa Holy Spirit, ay walang-wala yung mga yan. Kayang-kaya natin yan sapagkat nandito ang banal na Espiritu sa ating mga buhay. At hindi tayo nag-iisa. No? So maraming salamat sa inyong pakikinig na let us pray na itong ating natutunan sa salita ng Diyos ay ito iniimbak natin sa puso natin at ito ay ating kukunin. Time will come na gagamitin tayo ng Panginoong Jesucristo. Hanggang sa muli, Jesus loves us. Bye-bye.